Isang pamilyang mahigit isang dekada nang nakatira sa Malakwebang Lagusan sa Batangas City. Ang mga otoridad nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Narito ang aking frontline report. Dito sa kalye ng P. Herrera sa Batangas City, binisita ko si Tatay Pinong sa kanilang tinutuluyan na di pangkaraniwan. Jess po, kamusta tayo? Kung titingnan, katulad lang din ito ng isang ordinaryong bahay. May sala na siya na ring nagsisilbing kwarto at kusina. May sariling linya ng kuryente at may tubig. Pero alam nyo ba, isa itong Malakwebang Lagusan. Isang man-made tunnel na gawa noong pangpanahon ng Hapon. Ayon kay Tatay Pinong, bata pa lang siya nang madiskubre nila ang tunnel. Naging paradahan ng tricycle ito ng kanilang tatay hanggang sa maisip niyang gawin itong tahanan para sa kanyang mag-ina. Nasa 12 taon na silang nakatira rito. Pero so ito yung pinakapalikuran nyo. CR ko, CR. Yeah. Nakapaglagay pa kayo ng toilet nyo eh. Buti si Bunso hindi naman natatakot dito. Hindi naman, no? Nasanay na. Medyo malalim pa pala siya. Mahaba ho, mahaba. Ere po, karsada. Maray ng kalsada. Yan. Ngayon po, ito yung bahay namin diyan. Diyan kami napasok. Bungad. Umikot po. Yan. Pagayan. May 3 lagusan ng man-made tunnel. Ang dalawa ay parehong nasa kalye ng P. Herrera at ang isa naman ay tumatagos sa Kalumpang River. Ayon kay Avic Ryan Maghirang, isang history professor sa University of Batangas, natabunan na ang dalawa sa mga lagusan nito. Pero malaki ang ginampanang papel nito noong panahon ng Hapon. Mismong mga Pinoy na bihag pa raw ang gumawa at humukay nito. Sa loob nga ng kuweba, makikita pa ang pinaniniwalaang marka ng mga pikong ginamit ng mga Pinoy sa paggawa ng tunnel. Hinukay nila yan for their own good or No. inutusan sila ng mga Dahil inutusan sila ng mga Hapon. Dito sila dumadaan kapag bumaba sila from the Kalumpang River, tapos going inside the city and vice versa. For convenience, tsaka of course, para security na rin nila, para hindi sila expose sa kalaban during the war. Dagdag ni Prof, mahalagang mapreserba ang lugar na ito alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Malaki yung impact niya sa lipunan, lalo na sa consciousness ng mga Batanggenyo. Hindi na natin kayang diretsuhin kasi medyo may harang na saka mas sumisikip pa siya, mas lumiliit na yung tunnel. Ito pa nga lang, 5'9" ako, hindi na ako kasya. Paano pa kaya doon? Kailangan na raw gumapang. Aabot yan mga nasa 50 kilometro hanggang sa ibang bayan pa dito sa Batangas. Makikita nyo rin yung tatag ng sikmura nila Tatay Rufino actually para tumira dito kasi hindi siya madali tirahan. Pero ito na rin yung nakagawian nila. In fact, kung ikaw matatakutin ka sa mga insekto, sa mga ipis, baka magdadalawang isip ka talaga. Pero dala ng pangangailangan, dala ng kawalan ng tirahan, talagang mas titiisin na lang nila na dito tumira. Hindi ko rin maiwasang mangamba para sa kaligtasan ng pamilya ni Tatay Pinong. Hindi ba kayo natatakot tumira dito? Dahil, natatakot ko lang ay yung lalaki ang aking anak. Oo. Narito. Wala akong magawa. Ba't ano ba ang pangarap nyo sana dun para sa anak ninyo, sa bunso ninyo? Makatapos sa pag-aaral, gusto ko may alis dito. Kaso wala ako eh. Sadyang walang pambili o pang-upa, no? Ng maayos na bahay. Pang-upa, wala. Hindi ko na naman kaya magtrabaho maigi. Sa aming pagkikipanayam sa Batangas City Government, napag-alaman namin ngayong taon lang din nila napansin ang lagusang ito sa puso ng Batangas City. Kung ang itatanong po yung risk, very risky, may hazard. Kasi in the first place, hindi conducive para sa isang family, sa mga tao na tumira doon because yung ventilation, wala yun. And yung mga wirings niya ng kuryente, hindi tama yung installation. Nakatakdang ilipat ng tirahan ng lokal na pamahalaan ang pamilya ni Tatay Pinong sa susunod na buwan. Pero hiling ni Tatay Pinong, sana bigyan din sila ng hanap buhay at sapat na espasyo sa lugar na kanilang lilipatan. Pag-aaralan naman ng City Engineer's Office kung paano mapepreserba ang tunnel na minsay naging tahanan sa isang pamilya at mahalagang parte ng ating kasaysayan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon.
Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag